Kombensyon sa Tejeros. Tinatag ang Republika ng Pilipinas bilang kapalit ng katipunan. Ang Kombensyon sa Tejeros ay isang mahalagang pagpupulong na ginanap noong Marso 22, 1897 sa Tejeros, San Francisco de Malabon, na ngayon tinatawag na General Trias, Cavite. Sa pagpupulong na ito, napagdesisyonan ang mga lider ng revolusyon na palitan ang katipunan bilang pangunahing samahan ng Revolusyonaryong Pilipino at magtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan na tatawaging Republika ng Pilipinas. Ito ay isinagawa upang mapag-isa ang pamamahala ng mga revolusyonaryo laban sa mga Espanyol. So, sa halalan, si Emilio Aguinaldo ang nahalal na pangulo ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. Samantala, si Andres Bonifacio ay nahalal bilang direktor ng Interior. So, gayunpaman, nang tutulan ni Daniel Terona ang kakayahan ni Bonifacio na umawak ng posisyon, nagkaroon dito ng alitan. So, dahil dito, dineklara ni Bonifacio na walang bisa ang halalan at ang naganap na kombensyon na nagdulot ng pagkahati sa mga revolusyonaryong Pilipino. Republika ng Biak na Bato. So, matapos ang mga hindi pagkakunawaan sa Tejeros, si Aguinaldo ay umatras sa Biak na Bato sa Bulacan. So, dito pinulong niya ang kanyang mga pinuno upang bumuo ng isang saligang batas na magsisilbing batayan ng kanilang pamahalaan. So, ang saligang batas ay isinulat ni na Isabelo Artacio at Felix Ferrer. At ito ay pinagpatibay noong November 1, 1897, kasabay nito ang opisyal na itinatag ang Republika ng Biak na Bato. So, sa ilalim ng Republika na Biak na Bato, ang mga lider ng mga revolusyonaryo ay binigyan ng kani-kanilang mga posisyon upang pamunuan ang kanilang mga layunin. Kasunduan sa Biak na Bato. Si Pedro Paterno ay isang ilustrado at tagapamagitan. Ang nangangasiwa sa usapan ng kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga Pilipino. So, layunin nito wakasan ang revolusyon at magkaroon ng pansamantalahang kapayapaan. Nilagdaan ni na Emilio Aguinaldo at Gobernador General Fernando Primo de Rivera ang kasunduan sa Biak na Bato noong December 14, 1897. Sa kasunduan, nagkaroon ng probisyon na titigil ang labanan at maninirahan sa Hong Kong ang mga lider ng revolusyon at bibigyan ng Espanya ng pera ang mga Pilipino. So, gayunpaman, parehong hindi tumupad ang dalawang panig sa kasunduan. So, hindi tumigil ang Espanya sa pag-aabuso at ang mga Pilipino naman ay hindi rin lubusang isinuko ang kanilang mga armas. Mga probisyon ng kasunduan sa Biak na Bato. So, una, pagtigil ng labanan at pag-alis patungong Hong Kong. So, ang mga lider ng mga revolusyon ay aalis ng bansa at titira sa Hong Kong kapalit ng pansamantalang kapayapaan. Pangalawa, kapatawaran sa mga revolusyonaryo. Ang Espanya ay nangangakong bibigyan ng amnestiya o kapatawaran ang mga revolusyonaryo sa kanilang mga nagawang hakbang laban sa kolonyal ng pamahalaan. Pangatlo, magbabayad ng Espanya ng halagang 1,700,000 pesos. Ang halagang ito ay ibabayad sa mga Pilipino upang magamit nila bilang suporta sa kanilang pag-alis sa Hong Kong at sa iba pang pangangailangan. Gayunpaman, hindi lahat ng halaga ay natanggap ng mga revolusyonaryo. Pagpapatuloy ng himagsikan. Bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo at itinatag ang pamahalaang diktatorial noong May 19, 1898. Sa tulong ng mga Amerikano, pinagpatuloy ng mga Pilipino ang labanan para sa kalayaan. Pinaghandaan din ng pamahalaan ang pagpapahayag ng kasarinlan ng bansa.
ang Deklarasyon ng Kalayaan. Ito ay sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista na pinanganak sa Biñan, Laguna noong December 7, 1830. Siya ay namatay noong December 4, 1903 sa edad na 72 years old. Siya ay isang abogado at kabingan sa gabinete ni Emilio Aguinaldo. Siya ay tumayong tagapayo ni Aguinaldo pagdating sa aspeto ng pakikiligma. Dahil sa kanyang posisyon, siya ang naatasan ni Aguinaldo na sumulat ng Deklarasyon ng Kalayaan na kanya ring binasa sa balkonahe. Noong July 12, 1898, idiniklara ng mga Pilipinong revolusyonaryo na pinapamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Bandang ika-4 o ika-5 ng hapon, ipinoklama ni Don Emilio Aguinaldo sa harap ng napakaraming Pilipino ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite, Cavite o dating Cavite el Viejo. Sa araw na ito ay pinagawaybay ang pambansang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Filipina. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay unang iniwagayway sa Cavite, Cavite noong Hunyo 1898. Ang disenyo ng watawat ay nagmula sa masuring diskusyon at pag-aaral ni Aguinaldo kasama ang iba pang mga pinuno. At tinawag nila itong ang araw at mga bituin. Ang bawat hugis, kulay, at disenyo ng watawat ay may mga simbolo. Ang kulay puti ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang asul naman ay para sa kalayaan, katotohanan, at katarungan. At pula para sa kabayanihan at kagitingan. Ang araw sa gitna ng puting trianggulo ay may 8 sinag na kumakatawan sa 8 probinsya na lumaban sa Espanya. Maynila, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, at Batangas. Ang paggawa ng watawat ay umabot ng 5 araw bago ito matapos. Kasama ni Agoncillo ang kanyang anak na si Lorenza at ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Herboso de Natividad sa pagtatahi. Ang telang ginamit nila ay mula pa sa Hong Kong. Ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay nilikha ni Juan Felipe at may orihinal na pamagat na Marcha Filipina Magdalo. Nang hirangin ang awit bilang opisyal na himno ng Republika ay pinalitan ito ng pamagat at ginawang Marcha Nacional Filipina. Wala itong titik ng gamitin sa okasyon ng pagdideklara ng unang Republika ng Pilipinas noong 20 Hunyo taong 1898 sa Cavite, Cavite. Ang banda ng San Francisco de Malabon ang inatasang tumugtog nito sa pagkumpas ni Felipe. Ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas ay ipinoklama noong Hunyo 12, 1898 sa Cavite el Viejo, ang kasalukuyang Cavite, Cavite, Pilipinas. Binasa sa publiko ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Inihayag ng Pwersang Revolusyonaryong Pilipino sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan at soberenya ng kapuluan ng Pilipinas mula sa pamumunong kolonyal ng Espanya. Ang akta ng pagpapahayag ng kasarinlan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ngunit ang pahayag ng kasarinlan ay ipinatupad lamang noong Agosto 1, kung kailan marami ng mga bayan ang binuo sa ilalim ng mga pamuntunang nilatag ng pamahalaang diktatorya ni General Emilio Aguinaldo. Nilagdaan ito ng 98 katao kasama ang kaisa-isahang si Mr. L.M. Johnson ng Colonel of Artillery. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino ni Ambrosio Rianzares Bautista ay isinalin sa wikang Ingles mula sa wikang Kastila ni Sulpicio Guevara. Ang dokumentong ito ay nakatago sa Aklatang Pambansa ng Pilipinas.
Ngunit, ang deklarasyong ito ay hindi kinalala ng Amerika sapagkat sa ilalim ng kasunduan sa Paris, inilipat na ng Espanya sa Amerika ang kanilang kapangyarihan sa pamumuno ng Pilipinas. Pagkatapos ng ikalawang digmaan, ipinagkaloob din ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 sa pamamagitan ng kasunduan sa Maynila. Noong 1964, isinabatas ang Republic Act 4166 sa termino ni dating Pangulong Diosdado Macapagal para ilipat ang araw ng kalayaan sa Hunyo 12. Sa halip ay ginawang Republic Day ang Hulyo 4 para ipagdiwang ang pagtatag sa unang Republika ng Pilipinas. Noong panahon naman ni Marcos ay pinalitan ito ng Philippine-American Friendship Day, paglilipat sa araw ng kalayaan. Paglilipat mula Hunyo 4 sa Hunyo 12. Taong 1962, nag-issue si Pangulong Diosdado Macapagal ng Proklamasyon No. 28, 1962 na dagling nagpapalipat ng petsa ng araw ng kalayaan mula Hulyo 4 sa Hulyo 12. Ang petsa kung kailan na proklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa tahanan ni Emilio sa Kawit, Cavite noong 1898. Sa kanyang proklamasyon, sinabi ni Pangulong Macapagal, "The establishment of the Philippine Republic by the revolutionary government under Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 mark our people's declaration and exercise of the right to self-determine, liberty, and independence." Sa kanyang proklamasyon, sinabi ni Pangulong Macapagal, ang pagtatag ng Republika ng Pilipinas ng pamahalaang revolusyonaryo sa ilalim ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 ay sagisag ng deklarasyon ng mga Pilipino upang igiit ang kanilang karapatan na magpasya para sa sarili, kalayaan at pagsasarili. Pinagtibay din ni Macapagal ang pananaw ng mga historiador at maraming political leader na ang araw ng pagkakatatag ng bansa ay dapat Hunyo 12 dahil ang Hunyo 4 ay pagpapanumbalik lamang nito. At isa pa ay ang pagpapalipat ay ginawa dahil na din sa pagtanggi ng US House of Representatives sa iminungkahing 73 milyong dagdag na War Reparation Bill para sa Pilipinas noong Mayo 28, 1962. Ang pagtanggi ayon kay Pangulong Macapagal ay nagdulot ng galit sa mga Pilipino at pagkawala ng kabutihan ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ipinaliwanag niya na napapanahon na upang isulong ang pagbabago ng petsa ng kalayaan. Isang pampulitikang hakbang kahit bago pa siya manalo sa pagkapangulo. Noong May 12, 1962, idineklara ni ex-president Diosdado Macapagal na gawing June 12 ang Independence Day ng Pilipinas sa halip na July 4. Hindi raw dapat July 4 ang selebrasyon ng kalayaan ng Pilipinas dahil ipinagdiriwang tuwing July 4 ang Independence Day ng United States of America.